Walay ba ko di si Attorney Glenn Chong. Attorney, maayong gabi, Admar Vilando, kauban sila MJ Mondihar at Jade Calabroso po. Hi, Attorney. Hi, MJ, Admar, Jade. Good evening to you, and thank you for having me in your program. Opo, pasadahan ko na. Ito pong nakalipas na 2025 midterm elections, kayo po ba ay satisfied sa naging outcome po ng botohan na automated pa rin po? Admar, didiretsuhin ko kayo ng sagot. I'm satisfied kasi yung prediction ko nagkakatotoo. 8-3-1. Nung nag-interview si Maharlika sa akin, sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at 1 si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ko dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. And that is what it is. Opo, speaking of nakikita nyo po na posibleng may hocus-pocus, maaari nyo po bang maipaliwanag anong klase bang mga hocus-pocus ang maaaring nangyari nitong nakalipas na halalan? A few days before the elections, nag-final testing and sealing ang ating mga makina. Gumana nung araw ng final testing and sealing. This is made about a few days before the elections. One particular final testing and sealing was made in Butuan City, in precinct number 240 in Barangay San Tonino, Butuan City. Nag-final testing and sealing po sila noong May 6. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo, nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina, at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na 9 na konsyal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, 2 ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung yung mayor. 2 ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsyal ay siyam na konsyal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo, nagtugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Admar? Opo, yan po yung nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito na talagang hindi nagtutugma? Kasi halimbawa si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney.
Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati, in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So, may isang gwardiya doon sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Radasa doon sa kanyang resibo. So, that's one example na hindi tumugma yung result, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So, that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint. So, in fact, si Marcos nagdala ng resibo, nagdala ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, attorney, sapat na ba yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, wala kasing nag-complaint, wala kasing nagpasa ng reklamo kaya hindi namin aaksyonan. Paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila na ang kanilang boses, ang kanilang desisyon ay nag-reflect talaga dito sa nakalipas na halalan, attorney? Kuya Admar, before I will answer that question, I'll show you, ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Minabuti ko talagang kunin to from the election officer at nagpapasalamat kay Attorney Lamban, binigay niya. Nakikita ko rito sa tatlo itong magkatunggali sa mayor ng Lapu-Lapu City. Tatlo silang magkatunggali. And there are a total of 300 precincts. 302 precincts. Mantakin ninyo. Yung nanalo, wala siyang presintong natalo. Lahat ng 302 precincts, panalo siya. At ang score niya ay palaging 500, 400, 600, 700. Ang kalaban ay nasa 100 palagi yung dalawa. So, dito pa lang, to my mind this is statistically improbable na wala ka man lang presintong natalo out of 302 precincts, lahat na panalo mo at napanalo mo by the hundreds of votes. Ang boto mo ay 400, 500, 600, 700. Ang kalaban mo ay palaging 100 plus yung dalawa. Sila nag-aagawan sa number 2, number 3. Pero itong number 1 always on top. So, itong mga resultang ito, ma-verify sana natin to kung pinayagan tayo ng COMELEC na bilangin natin yung boto na napaloob doon sa QR code ng resibo. So, bago pang eleksyon, sumulat na po kami kay Chairman George Garcia. At sinabi namin, pwede bang payagan ninyo kami na i-verify namin yung QR code na nasa voter receipt. And then, para makita namin kung totoo ba talaga na ang printed names sa resibo ay siyang contents din doon sa QR code. Plus, bibilangin namin ang boto na nasa loob ng QR code at a rate of 800 QR codes or voter receipt per hour. So isang oras lang. Tapos ibangga natin yan sa election return kung tugma, ayaw ng COMELEC. So dyan, malinaw. Kung ayaw ninyong gawin yan, bakit ayaw ninyo? So ito yung, hindi lang kami, I'm not criticizing the COMELEC simply for the sake of criticizing. I'm not shouting out loud that there's cheating simply for the heck of it. Meron kaming
clear solution na ino-offer sa COMELEC kay George Garcia. May letter dated January 21, na-receive nila January 24, laid out the explanation kung paano gagawin natin to. At ayaw nila. Ayaw nila. Bakit ayaw? Dahil may magic na gagawin. Simple lang yun. To a simple mind, ayaw mong i-audit kita. Ang gusto kasi ng COMELEC, Kuya Admar, Jade, and MJ, is that sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA, Random Manual Audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-o-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko? Kung kayo'y mangungutang sa bangko, ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Yan yun. Simple lang. Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po ito. Noong Yes. araw din, o nung madaling araw po after the day of the election, may napuna po ang marami po sa ating mga kababayan dahil nga po doon sa nagpapatuloy na habang nagpapatuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Na mga boto na nakuha mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPCRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 more than 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 1:56 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito, pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent, ha? Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Nung nag-canvassing, ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voter is 103 million. Naging times 2. Nung nag-canvassing kami, as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at that time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voter in the Philippines is 153 million. So, naging triple. So, nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So, ito na naman ngayon nangyari. Ang sabi nila, nagduplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan, na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin. O kung hindi mo idadaan sa cleansing software. So, the fact na nangyari yan, ibig sabihin, hindi nyo binusisi yung source code. Or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. So that's the very least.
the worst is Daya to. Oh, the worst is Daya to. Oh, and then I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon, walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya. Oh, itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019, namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang safeguard kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. May 5.2 million na nadagdag sa makina. And then, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, didagdag bawas pa rin. Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may ano po, parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, ma-convert into readable, yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano ho bang paliwanag po ninyo dyan? Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it. So, I think the COMELEC, at the very least, should explain it in graphic detail and then let independent people test it. Diba? Testingan natin. Let's recreate or rather, ano ba tawag doon? Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng arguments ng COMELEC and the validity of the opposing argument. Opo, opo. At isa pa, attorney, bukod dyan sa yung parang discrepancy nga o biglang pagbawas nga o decline doong boto ng mga kandidato nga na tumatakbo bilang senador. Si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumatakbo bilang senador nitong eleksyon ay naitala po doon sa kanyang, nakita din po doon sa kanyang resulta sa 24 na magkakaibang lungsod. Sana maipakita po natin na pumapang 42 po siya sa ranking. Ito po, ganito po yung kanyang nakikita nating monitoring o ranking niya during that time na binibilang. Hindi ko alam, baka ngayon ganun pa rin, 42. Lahat ng mga lungsod, nasa 42 po ang rango. Paano po nangyari ito? Ito ba ay normal lamang o talagang, or ano ba ang paliwanag mo, masasabi mo dito? Kuya Jade, MJ, Kuya Admar, I will not be surprised kung ganyan ang kinalabasan ng boto ni Pastor Apollo Quiboloy. I remember in 2013, I worked closely with former Tarlac Governor Margarita Cojuangco. Tumakbo po siyang senador sa 2013. Mantakin mo, sa bawat rehiyon, I think in Region 8, she was number 28, uniform number 28 siya sa lahat ng mga bayan in that region, in Region 8. Sa kabilang region naman, number 7 siya, uniform din. So, kaya nga tumatawa na ako kanina nung pinakita ninyo yung pinakita ninyo itong statistics ng resulta sa kay Pastor Quiboloy. Nakita ko na yan, na-recall ko kaagad. Nakita ko na yan 2013 pa. Sa kaso ni Governor Margarita Cojuangco, si Tingting, yung nanay ni Mikey. She's a very close friend. Tumulong ako sa kanya noong 2013 and binusisi namin yung resulta. In Region 8, number 28 siya in all towns uniformly. Sa Tarlac, number 7 siya in all towns uniformly. So, ito, hindi ito gawa ng botante.
Hindi na ito gawa ng botante, gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. So ibig sabihin may nag-program, talagang sinadya Yes. itong i-program na I hanggang have dyan lang. always been, Kuya Jade, I have always been very categorical about it. Matagal nang dinadaya yung eleksyon natin. 2010 hanggang ngayon, up to today. Sinugod ko nga ang COMELEC nung May 7 at hinahamon ko yung 7 komisyoner, yung chairman, yung 6 na komisyon, bumaba kayo rito, sagutin niyo yung ebidensya ko. At hindi nila masagot-sagot. O, hinahamon ko sila, kasuhan niyo ako. Kasi gusto ko talagang iabot to sa korte. O, busisiin natin to doon. Ayaw nila. Dahil malalaman ng sambayan ng Pilipino. Opo. At kasi meron ding ibang mga kandidato tulad lang dito kay Luke Espiritu na mas marami pang botong nakuha kumpara kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Considering na si Luke Espiritu ay hindi masyadong visible doon sa Mindanao, Visayas, sa mga campaign, period. Kung mga pangangampanya, kung hindi ako nagkakamali, attorney, ano bang obserbasyon po ninyo? Mga boss, I would encourage the group of Pastor Quiboloy to dig deeper. Dito tayo magkakatalo sa numero, sa statistics. Alam nyo, mga kababayan, and I address this to all of you, ang mga nanonood po sa atin ngayon. Ang mano-manong dayaan, ang palagi kong sinasabi, ang palagi kong example is, di ba nagbibilang tayo ng boto? Hindi nyo alam yung chok may hiwa na pala sa gitna. Kaya pag sabing, Chong, pag ganun, dalawa agad. Kasi may hiwa sa gitna. Bakit alam ko na may hiwa sa gitna at isang ganyan lang, 2 boto agad ang marecord sa blackboard dahil nakikita sa mata ang dayang mano-mano. Pero ang dayang otomatiko, ang dayang nandoon sa loob ng makita ay hindi nakikita ng ating mga mata. Kahit idilat pa natin ang lahat ng mata natin dyan, wala tayong mahuhuli dahil ang daya ay nandoon sa loob ng makina. As I explained kanina, the best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Quiboloy 42 across a large number of places. O a large number of places. No, uniform, number 42. Attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. So, after that, we can delve deeper. For example, ito, palagi kong sinasabi ito sa mga abogado. Naghanap ng ebidensya. Maghanap kayo ng presintong mababa ang boto ng kandidato ninyo. Say, 2 votes only. Tapos puntahan nyo doon sa barangay. Maghanap ka ng bumoto sa kandidato mo. Kapag nakapag-produce ka ng 10, ma-impugn mo na yung election result. Sabi ng makina mo, 2 lang bumoto. Meron ako 10 rito. Nag-execute ang affidavit na bumoto sila sa kandidato ko. Nasaan yung 8? O, di ba? So, hindi natin mahuhuli sa ating mga mata ang daya. Mahuhuli natin yan sa mga trace documents, tulad ng mga pinakita ko sa inyo sa video, or dito, tulad ng statistics na pinapikita ng SMNI sa kaso ni Pastor Quiboloy. Hindi ka paniwala na uniforme siya na number 42 sa lahat ng mga lugar na yan. Marami pa yan. To give you an example, Kuya Admar, Jade, and MJ, in 2019 tumakbo ako sa senador. Halos ganyan ang resulta. Meron isang lugar sa Camarines Sur, nakalimutan ko lang yung bayan. Kung ano ang precinct number, yun ang boto ko. Precinct number 31 ang boto ko. Precinct number 32, sa kabilang malayong barangay, 32 ang boto ko. Precinct number 33, sa kabila namang dako ng munisipyo, 33 din ang boto ko. Meron din mga presinto, sunod-sunod. Precinct number 10, 11, 12, ang boto ko, 20, 21, 22. These are statistical improbabilities. Dito mo makikita yung smudges of fraud, badges of fraud. Tapos bababa na tayo doon sa presinto, bababa na tayo doon sa tao para man-nail down natin yung daya nila. So yun na nga example ko. Nakita mo sa statement of votes or election return, 2 lang ang boto ng kandidato mo. Punta ka sa barangay, maghanap ka ng tao doon bumoto sa kandidato mo. If you can produce 10, you can impugn the election result.
Merong 10 bumoto sa kandidato ko, bakit 2 lang nandyan sa election return? That's the way we should do it. Or, hanap tayo ng trace documents. Palagi kong sinasabi to sa mga kandidato, lalo-lalo yung mga kandidatong natalo. Kayo, ito ay address this sa mga kandidato ha. Nung hindi pa kayo natalo, halos hindi kayo nakikinig sa akin. Binabaliwala niyo ako. Pero ngayong natalo na kayo, ang dami niyong tawag, ang dami niyong text sa akin. Ang gulo-gulo ng isip ko. Sagot dito, sagot doon. Oh. So, it pays to listen. Ang hingi ko nga sa inyo, suportahan nyo itong ating ginagawa para matigil itong dayaan na to. O matagal na to. So, for mga kandidato natin, good for you kung nanonood kayo sa SMNI, at least maririnig nyo to. Trace documents. Aside dong sinabi ko kanina, trace documents. Kumuha kayo ng kopya ng audit log ng mga makina sa presinto ninyo at kopya ng audit log ng Municipal Board of Canvasser doon sa munisipyo. Ibangga natin yan. Makikita ninyo yung mga transmissions ng mga magic. Tulad ng mga pinakita kong dokumento. So ito yun. Sa halip na you will salt there for being cheated, kumuha kayo, manghalap kayo ng ebidensya. Magtulungan tayo, gawin natin to para banggain natin itong sindikato sa COMELEC at matigil itong daya na to. And I would like to commend SMNI for coming up with that statistical comparison. Kung magawa ninyo buong bansa, the better. Gawin natin yan para ipakita natin sa taong bayan. Attorney, ito pa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, saan ba na, kung sakali man minagic nga itong boto o resulta po ng boto ni Pastor Apollo C. Quiboloy, saan ito napunta? At marami din nagulat nang biglang nasa top 2, top 4 o top 5 ba itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kuya Jade, Kuya MJ, Kuya Admar, sometimes natatawa ako and forgive me because I always recall ang mga ganyan, bakit nanalo si Bam Aquino or bakit nakapasok yung Liberal Party. Natandaan ko dati, di ba 6 years akong nagtrabaho kay Lisa Marcos at kay Bongbong Marcos. So 6 years akong kahalubilo nila. Minsan pinagyayabang yan ni Lisa Marcos. Sabi niya, ako dilaw din naman ako Because diba, she's connected to the Aquinos. She's related actually to the Aquinos. Si Lisa Marcos. Dilaw din siya. Sabi nga, dilaw din ako. So kung dilaw ka, I would not be surprised kung ilaglag mo yung iba mong kasama sa partido in exchange for a few here and there na mga dilawan. I would not be surprised kung magpapasok siya ng dilaw because siya mismo sabi niya dilaw siya as is related to the Aquinos. And then, hindi ako magtataka kung ilalaglag ni Lisa Marcos si Pacquiao, si Revilla, si Binay, si Abalos because that runs in the blood. Samantala, Attorney Glenn, standby ka lang muna dyan dahil makakasama rin natin ngayon to join our discussion ang spokesman ni Pastor Apollo C. Quiboloy, walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney, good evening, sir. Assalamualaikum. Dean, nakamute po kayo. Paki-unmute po. Yes, good evening everyone and good evening to you Sir MJ and to my good friend, good-looking, highly intelligent Attorney Glenn Chong. Magandang gabi po. Of course, good evening. Apo, yes sir, yes sir. Sir, ito pong binanggit po ninyo na Republic Act 9369, yung Election Automation Law, marami po ang naliwanagan doon po sa yung statement na meron palang ganito na mekanismo sa batas na nagmamando po ng manual counting of votes in the precinct level. Sir, maaari niyo po bang may paliwanag in layman's term ano po itong mga salik ng RA 9369, particularly ito pong Section 39 ng batas o Section 31? Ganito po yan. Ang unang batas po on automation, alam yan ni Attorney Glenn Chong, was Republic Act 8436. No? This was passed in 1997. And Republic Act 8436 called for the full automation of our election systems. Yun po yun ang una po nating batas. Pero nakita po kasi ng ating mga mambabatas na yung full automation system is prone to hacking, malwares, and therefore there was a need to amend the law na amyandahan po ito. At dito po sa batas na prevailing law natin ngayon, Republic Act 9369,
nakasaad po dyan yung Section 31 which calls for manual counting of votes in the precinct level lang. Pagkatapos niyan, yung transmission electronic na, yung consolidation of votes, electronic na po lahat. Ang dahilan po dyan ay if you look at the rationale of the law is to really see to it yung boto po in the precinct level ay mabilang talaga ng mga election board members at saka yun din po yung purpose ng mga watchers under Republic Act 7166 ay matugunan pa rin na makita talaga nila yung mga balota at ma-confirm nila at saka merong mga tally boards, no, para magiging fully transparent, credible, and accurate yung election system natin. Kaya nga ang title nga ng batas, an Act Amending Republic Act 8436, no? Authorizing the COMELEC to use an automated election system in the May 11, 1998 national or local elections and in subsequent national local electoral exercises to encourage transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kailangan magiging accurate and credible yung elections. And that is why in that law, in Section 31, kung basahin mo yun, no? Yan, no? Klaro yan na meron talagang manual counting in the precinct level. Hindi ko lang maintindihan bakit sa latest interview na naman ni Chairman Garcia, kailangan daw i-amyendahan yung batas. Nandyan na po yan. No? Nandyan na po yan. Ewan ko bakit hindi po yan pinapansin at iniimplementa ng ating chairman ng Commission on Elections. Gusto niya talaga yung full automation. Doon naman sa online voting nga, wala ngang batas yun. Inimplementa naman yan ng isang private Filipino company na wala pang experience doon sa online voting, nakipag-partner lang ng American company, wala naman tayong alam kung ano yung extent ng kanilang anong tawag dito, participation ng American company, inimplementa. Wala man lang bidding o anong ginawa ba doon or kung meron man ang nanalo ay wala pang experience which is contrary again to the requirements under Republic Act 9369 kung mamarapati natin kung yun ang i-apply natin. Yan po ang mga problema talaga natin dito. May batas na manual counting, ayaw i-implementa. Walang batas, gumagawa sila ng kanilang sariling batas para ma-implement yung gusto nila na wala namang legal basis. Ay basihanan yung call po ni Pastor Apollo Sikibuloy na in certain areas, mag-manual counting tayo, pili tayo ng lugar, pero tayo ang pipili. Huwag yung COMELEC lang ang pipili at isang presinto lang. So, yun po ang panawagan po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Apo, baka may comments si Attorney Glenn. Attorney? Actually, yung sinabi ni Attorney Bobet is true. Ang sabi ni George, kailangang amindahan ang batas to allow for manual counting. No, it does not have to be. Because kung makikita ninyo mga kababayan, ma-observe ninyo, hindi actual full automation ang sinasabi ng batas. It only permits the COMELEC to use automation. Pwedeng gumamit ng manual, pwedeng gumamit ng hybrid. Kung babasahin nyo ang batas, it says, an act allowing the COMELEC to use an automated election system. In fact, sa barangay election, manual ang eleksyon natin. Manual ang counting ng boto natin. Kung natatandaan nyo yan. Pagdating sa national and local, dahil gustong mandaya, automated ang gagamitin para madali ang daya. Sa barangay election, walang magbabayad So alam, ano-mano kayo dyan para walang magbabayad para sa dayaan What I mean is, pwede ang manual election, pwede ang automated election, pwede ang hybrid election, and you do not need to amend the law. You only have to apply it by a COMELEC resolution na itagpi-tagpi mo yung provision ng BP 881, Batas Pambansa bilang 881, that's the Omnibus Election Code, and Republic Act 9369. So, tama si Atty. Torion, mali si George Garcia. That's my comment.
Opo, so meaning Isa pa, Sir Glenn. Alam mo sa Yes, sir. Basilan anong nangyari? Oo. Sa Basilan nag-manual counting sila doon. Nanalo si Mujib Hataman. Oo. Oo. Nanalo si Mujib Hataman, natalo si Jim Hataman doon. Oo. Mga kaibigan natin yan. Alam nyo naman yung relasyon ng dalawa. Hindi na natin i-explain dyan. Bakit yung Commission on Elections sa Basilan nag-manual counting? Oo. Dahil ba matatapang yung mga kandidato doon? So tayo, hindi tayo matatapang, kaya hindi tayo mag-manual counting. So kailangan siguro magtapang-tapangan din tayo para para mapansin tayo ng Commission on Election. Attorney, sir. Sinimulan ko na, sinugod ko na nga yung COMELEC noong May 7 eh. Gusto ko sana kasama kita para dalawa na tayo o mas marami, so much the better. Nako, kaya nga yung recommendation ni Pastor Apollo Sikibuloy, kasi sabi nila, kailangan ng batas bago tayo mag-manual record. Hindi may motu proprio powers yung Commission on Election eh. Since there is now a doubt insofar as accuracy of the election result is concerned, since there is now doubt insofar as the integrity of the result is concerned, so it is the bounden duty of the Commission on Elections, being the sole and exclusive body authorized by the 1987 Constitution to supervise and implement our elections here in the country, to erase that doubt. And how can we erase that doubt? Hindi isang paraan na naisip ni Pastor Apollo Sikibuloy, mag-ano tayo? Mag-manual counting tayo, manual recount tayo in certain areas lang. Ang proposal nga, 10 area lang sa 5 cities at saka 5 probinsya para mawala yung mga doubts ng tao. Hindi na kailangan ng batas yan on its own. Pwede yung gawain ng Commission on Elections. Yung ngang kontradaya. Yung kontradaya na ginawa nila. Maganda yun, yung kontradaya. And on its own, motu proprio, the COMELEC gave the Kontradaya Committee power to investigate and file cases. Walang batas. Diretso na. Tapos yung in flagranti delicto na arrest by yung mga vote buying. Walang batas. Of course, pwede naman ma-apply by law yung revised criminal code. But what I am saying is that the Commission on Elections really has the inherent power to implement something even if there is no express law on the matter in order to fully implement its mandate, and that is to give us honest, free, credible elections. Yun po ang nasa yan po ang basihan natin. Alam niyo po, Attorney Glenn and Attorney Torion, sa pagkakilala namin kay Senatorial Candidate Pastor Apollo Sikibuloy, tumatanggap si Pastor ng pagkatalo. Lalo na kung ito ay fair and square at wala pong involved na dayaan. Pero pag may narinig si Pastor Apollo Sikibuloy na injustice, korupsyon at irregularidad, kahit saang forum ay hindi po niya kayo tatantanan at hindi niya kayo aatrasan. Ito po yung tanong namin, Attorney Torion at Attorney Glenn Chong. May mga kababayan tayo na nagsasabi na bumoto sila straight Duterte. At may mga kababayan din tayong bumoto, isa lang, si Pastor lang binoto. Panoorin po natin ito. Sinong pangalan natin? Mercedita Palma. Saan ka anong precinct ka nagboto? Sa 3655M. Saan yan? Anong barangay? Barangay Tamayong. Sino yung binoto mo? Actually, isa lang yun nga senador akong giboto, si Pastor Kibuloy. Nga nung isa lang, kaysa abroad manggod na ko ikso, nagboto sila. Ang PDP laban, tanan na yung gibotuhan. Ang nilusot, tulo lang ang nilusot. Tapos the rest, kato ng mga kabila. Kunya, dire, naniguro ko nga si Pastor dili nila matanggal, kaya isa lang ka senador akong giboto. Ang pagtanaw na ko karon sa resulta sa ako ang resibo, naanay Irwin Tulpo. Nagyaw-yaw ko dito, nagwala ko dito sa presento. Tapos nganong inana ang ilang ginabuhat na nagyaw-yaw ko dito na ako kana ilang machine na anay mga anomalya, mga binuang naka-program na kay nganong na may tulpo nga wala man ko nag-shade og tulpo. Anong reaction ng ng nagbantay doon? Nag-explain ang maestra na ana siya nga, ay ma'am, basikwan ma'am nang na-shade ni mo ma'am nilusot sa luyok. Kung anong nilusot
lusot man ma'am, nga party list man ang likod. Siya ay ma'am, baka na-pull di mo ma'am, na-cross out ni mo, o kaya na ano, kudili. Sige, tanaw na to niya kung kauban na naniing ka na, nagkampat na to yung kilid ko. Tanaw na to mama, kung ano ba na iyahap. Karon ang nisunod sa kuha si Jane Pano, Mary Jane Pano. Pag ano niya, kung unsa yung gibotohan, okay siya, pero katong nisunod na pod kay Selvia, ang iyahang senador na ay ni Puli Servilla, nagitanggal ang uban ni Puli Servilla. So ibig sabihin ang ilang masina nagprogram nga binuang. Attorney Torion, Attorney Chong, paano ba naman hindi magsasalita si pastor at hindi magdidemand, no, na manawagan ng manual recount? Kung may mga ganoong ordinaryong botante ay nagpapadala ng mga video ng hinaing at reklamo sa Commission on Elections, anong masasabi mo dyan, Attorney Torion? Well, hindi lang yan ang narinig dati, no? Kaya nga si Attorney Raul Lambino, grabe yun, senatorial candidate na nga yun, no? Kawawa kasi yung boto niya, sarili niya, hindi man lang na-reflect. Yung boto niya sa misis niya na tumatakbo din, hindi rin nabilang kasi nung lumabas yung kanyang VVPAT, ibang walang nag-reflect dun. So, kaya nga gusto ni Pastor Apollo, he is not, pagkasabi niya sa akin, attorney, wala akong pakialam manalo ko, hindi. Ang gusto ko lang is transparency. Ayusin natin ang bansa natin. Ayusin natin yung sistema natin. Ang boto daw ay sagrado. Kailangan protektahan ito ng Commission on Elections regardless as to who is the winner or who will be the winners. Sa kanya naman is kailangan ayusin natin ang Pilipinas para naman yung taong bayan ay magtiwala dun sa ating proseso. Paano ito? Sa areas nga na may isang member, may isa daw siyang member na bright. Doon sa NCR, no? In 24 places, number 42 siya. Uniform lahat. Imagine that. And yung statistical probability na mangyari ito ay wala talaga, no? Paano yan, no? Parang nakaprogram na dati na number 42 siya. Sinigurado talaga na 42 para mahirap masyado siguro si Pastor. Mahirap maging number 12. Unfair naman yun. Hindi naman yun fairness. One of the mandate under 9369 for the COMELEC is to provide fairness in the election process. Kung ganyan ang nangyayari. Ang kanyang mga nakuha na mga boto sa mga presinto. Grabe naman yan. No? So, kailangan natin na may gawain tayo para mabalik yung trust po doon sa sistema ng eleksyon natin. Attorney Chong, sir? I agree naman sa sinabi ni Attorney Bobet na ni Dean. Dean yan ha. Ako attorney lang ako, Dean siya. Kung may question sa integridad ng resulta ng eleksyon, tulad dito, actually I closely observed that lady. I believe she's speaking the truth. At hindi lang ito. Tulad ng sinabi ni Atty. Bobet, si Atty. Lambino nga mismo nawala yung boto niya para sa sarili niya. It just so happened that he is well known because he is a candidate. How about the unknown people out there na ganyan din ang nangyari? So, it behoves upon the COMELEC na ito ngayon, ito mga nag-question sa resulta, yung bote nila nawawala, nadadagdagan. Ano bang the best course of action for the COMELEC to maintain the integrity of the elections and the results? Siyempre, pagbigyan nila tayo. Magbukas tayo ng mga presinto across the country randomly. Yung true random ha. At tayo ang pipili. Hindi pwede ang COMELEC. Kasi kung ang COMELEC, din babagsak ulit yan as a self-audit mechanism. Hindi acceptable yan. It has to be an independent audit. Independent in the sense na tayo ang pipili kung saang lugar magbubukas, bibilangin natin ang mano-mano to check. Hindi pwedeng si COMELEC because that would be self-audit. It's not acceptable. And meron na akong experience nan mga kababayan. Pumasok kami doon sa headquarters nila sa COMELEC Intramuros. Pinapili kami sa laptop. Akala namin walang daya. Na-discover ko, dinaya na pala kami sa laptop. So mismo, ang COMELEC mismo, dinaya kami sa laptop. If dadayain ka pa sa choices mo sa laptop, paano na lang kaya ang balota?
again, kung merong ganitong klaseng question sa integridad ng halalan, the best course of action for the COMELEC is to open up. Open yourself to independent audit. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, the more we become, it will really, like in my case, ilang beses ko na binangga ang COMELEC in the hopes na malinis natin yung election system natin. Ayaw. So, on my part, yung puso ko, yung isip ko, hindi na talaga mababago sa isipan ko. Mandaraya yung taong nandyan sa harap ng screen ninyo. Hindi ako yun, yung kabila. Yung si George Garcia. Oh. So, yan. Hindi na talaga mawawala yan sa atin. And kung hindi sila a-action, then ano pang gagawin natin? We have to force them to do it para malinis natin yung election system natin. Opo. Ang sabi pa nga, Sir MJ, kailangan muna mag-file daw ng petisyon si Pastor Apollo Sikibuloy. Pagastusin pa tayo ng kaputsa. Alam ko ang gastos dyan. Tagal na natin nag-practice ng eleksyon. Magpapile ng petisyon na sila ang magdidesisyon. Iyayariin na naman tayo. Pagastusin pa tayo. Natatakot-takot ng bilyones pera para lang. Ako, gigisahin tayo sa sarili mantika, may batas naman, ayaw nilang sundin. Section 11 of 9369, kailangan ng international certification yan. Hindi nila finalo. Di ba? Hindi nila sinunod ang gano'n. Meron ba sila, Sir Glenn? For the election. Sir, di ba, 19 before the election, dapat may certification na yan. Ngayon, 1 week na lang before the election, hindi naman sinunod. Wala hanggang ngayon wala pang certification akong narinig ang under the law under section 11 3 months before the date of the electoral 3 months hanggang ngayon wala pa. Paano tayo makapag trust na ganitong sistema? Tapos ngayon ang dami ng doubts, gusto natin magpa-manual recount para ma-confirm na reliable yung kanilang sistema. Pa tayo. Kalokohan naman yan. Parang gigisahin pa tayo. Opo, attorney. Kaya nga, sana naman, Sir George, practicing lawyer ka rin noon. Huwag mo naman gawin sa amin yan ni Attorney Glenn. Pareho man tayo abogado. Pwede mo man yan gawin on your own. Gawain mo na yun on your own. Lulukuhin pa tayo na that needs a law. Di ba, boss? Sasabihan pa tayo, that needs a law before we can do that. Law my ass. You have that power. Attorney Bobet, yan ang mga palusot ng isang operator. Kaya nga yan ang punto ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ayusin natin ang ating bansa. That's true. Kailangan natin yung mga proseso natin ay reliable, credible, trustworthy so that the people would trust the system. Paano tayo magkakatrust pati yung legitimate request ni Pastor Apollo Sikibuloy na magbukas tayo ng mga on your own, may motu proprio powers ka niyan. Pili ka tayo. Tayo ang magpili ng lugar. Papiliin natin yung mga tao para magtiwala sa Commission on Elections. Gusto pa nila, mag-file ka pa ng petisyon, pagastusin ka ng ilang milyones na mga pera. Milyon pa yan. Filing fee pa lang yan. Nako, ilang beses na tayo. Opo. Tapos, ihiring-hiring ka pa. Mag-withdraw ka pa ng katakot-takot na English para magharap sa kanila. I-justify mo pa yung election protest mo. Naku naman. Huwag na lang tayo ganun. Huwag na tayong maglukuhan sana, Sir George. Alam mo naman na pwede mong gawain yan. Baka pwede lang na para magbalik yung tiwala ng tao sa proseso na ginawa mo. Opo, Dean and Attorney Chong, may convo, no? Nung isa sa ating mga SMNI correspondent with the Commission on Elections. At ang natanong, kasi panawagan ni Pastor yung manual recount, manual counting of votes as per Section 31 of RA 9369. Sabi niya, ni Chairman Garcia, kung ganon, bakit simula 2010 wala nang manual counting? Tapos sinabi po, tinanong po ulit ng ating reporter, so pwede po pala talaga manual counting, hindi lang po talaga naipatupad since 2010. Tama po ba? Sabi ni Chairman, hindi. Sa debate daw sa Congress, full automation talaga.
kung di lang nakapag-automate ng 2010, yan daw po ang gagawin. Attorney Torion, ano pong masasabi mo doon, sir? Sige nga. Saan na debate sa Congress? Saan nga debate? Pakita nga yan. Wala yan kasi nandyan na sa batas, Section 31. Basahin, any grade 1 student, alam niya na ay manual counting pala on the precinct level. Yan po ang batas. Verbal ledges. When the law is clear, you have no other alternative except to implement it. Just because a law has not been implemented is not an excuse for you not to implement it. It is your mandate. You have been given that instruction by the law. You have no other recourse except to implement it. You may automate other aspects of the election process except the manual counting in the precinct level. Why? Because it is so provided in the law. You have to follow the 4 letters of the law. Yan po yung tinuturo natin sa ating mga estudyante. Baka magtataka na sila, ay, nandun sa batas, hindi pala i-implement. Naku, paano na tayo magturo ng batas nito kung ganun pala? No? Sir George, alam mo naman yan, boss. Implement mo yan. Yan lang ang request po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Legitimate and very reasonable. Attorney Glenn? Sir, they will cite the law when it is convenient. They will also disregard it when they find it also convenient. Example, digital signature. Nasa batas din yan. Republic Act 9369. Kung yun naman ang sinasabi ni George Garcia, ang batas ang susundin natin, bakit hindi ninyo sinusunod yung batas? Yung digital signature, pinatanggal ninyo yan sa 2010 and 2013. So ito namang manual counting. Hindi nyo i-implement because it is not convenient for you. O mahuhuli yung daya ninyo. Forgive me if I'm so frank about it. Si Dean Torion is more diplomatic pa kay George Garcia. Ako suntok, baka na talaga to. Hindi ako, I will not hold my punches. Opo, Attorney. Attorney Torion din at Attorney Glenn, marami din sa ating mga kababayan po kasi nakapansin doon po sa mga ibinoto po yung mga reklamo. Napapansin ho ba ninyo yung mga supporter ng PDP Laban o ng Duterte senatorial slate ang nagrereklamo na yung mga kalaban ang nakikita doon sa resibo? Meron ba kayong narinig, nakita, nakatanggap ba kayo ng reklamo mula naman sa mga supporter ng Alyansa o ng Dilawan o ng Pulahan na nung bumoto po sila ay yung nakalagay ay mga PDP Laban candidates? Ano ho bang masasabi po ninyo doon? Attorney Dean Torion. Wala ko. Si Sir Glenn muna, Sir Glenn Sir muna. Glenn. Ay, mga boss, wala akong narinig na complaint na ang binoto ay ang alyansa, ang lumabas ay Duterte, ang mga kandidato ni President Duterte. It's always ang biktima ay ang mga kandidato ni President Duterte na sisingitan na mga kandidato ng Dilaw o ng alyansa ni Bongbong Marcos. So, it goes to show that cheater ay nandun sa hanay ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo mas lantaran to. Ang asawa, si Lisa Marcos ang may pakana dyan. Si George Garcia sumusunod lang yan sa order ni Lisa Marcos. Kaya I will not be surprised kung ang mga boto para sa mga kandidato ni President Duterte nawawala, nasisingitan ng boto ng mga kalyado nila. Pero doon sa kanila, walang Duterte allies na nakakapasok doon kasi hindi ang mga taga Duterte ang nandaya, kundi ang grupo ni Marcos. Ako naman, dito sa Davao del Sur kasi ako bumoto kasi ako naman ay taga Bansalan, Davao del Sur, probinsyano po ako, no? Wala talaga akong narinig na pareho kay Attorney Glenn na yung bumoto sila sa alyansa at ang lumabas ay Duterte. Sa Davao del Sur kasi milagro na kung may marinig ka na may magboto ng alyansa. Ang problema nga doon, ang daming reklamo. If you will check tingnan mo yung voters turnout ng Davao del Sur sa probinsya namin. Ang baba. Ang baba. Kasi ang dami pong na-discourage dahil po sa talamak na reklamo nila. Bakit iba yung lumabas? Oo. You check the voters turnout in Davao del Sur. It's less than 50% if my memory serves me right. Kasi na-discourage yung mga tao.
Oo, kaya nga, mas marami sana yung boto ng Duterte doon. Kasi if you will look at the final result po ng Davao del Sur, number 8 si Pastor Apollo Sikibuloy. Pero maliit lang ang boto dahil sa yung turnout, dahil sa discourage na yung mga tao. Kasi wala na silang tiwala doon sa ating sistema. So kung ano lang sana, kung medyo credible sana yung sistema, mas malaki pa ang boto ng Duterte po sa amin doon sa Davao del Sur. Opo, opo. At naintindihan din po natin at Attorney Glenn, na ganito yung sentimiento sa loobin po ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil mismo siya ay nagsusulong po ng zero corruption. Siya po isang kandidato, hindi po siya politiko, isang leader, at gusto niya na maayos lahat. Kaya nga, ang uunahin yatang ayusin itong COMELEC para maging maganda yung kinalabasan ng resulta ng ating eleksyon. Ano sa tingin po ninyo, Dean at saka Attorney Glenn? Ganito ha. I-grant ito ng COMELEC yung request ni Pastor. Magpirma si Pastor. Gano'n na. Magpirma si Pastor na maski it would turn out na mas malaki pala yung boto niya at mananalo siya. Hindi siya uupo. Kung sino na-declare, di sila iupo. Yan no. I can guarantee na magpayag na ganon si Pastor na it would turn out na mas marami pala yung boto niya. Hindi siya uupo. Kung sino kung sino yung ideklara ng COMELEC, sila pa rin uupo. Basta klaruhin lang. May full transparency lang na yung sistema na inadapt nila ay credible and it assures fairness as well as accuracy. Yun po, para klaro na hindi ito personal interest ni Pastor. Wala pong ganun na motivation si Pastor. Ang gusto lang niya ay full transparency. Ayusin natin ang ating bansa. Yun po ang nasa puso ni Pastor Apollo Sikibuloy. Opo, mga attorney, dagdag ko lamang po kasi isa rin sa mga inireklamo ng mga botante, ito pong internet voting. Na unang-una, pinagmalaki ng COMELEC na tataas yung turnouts kasi nga kahit nasa barko ka, sa mga seaman, kahit nasa malayong lugar ka raw, wala ka dun sa malapit sa embahada, maaari kang makaboto. Pero ang kanilang parang nirereklamo doon kasi first time na-introduce ito sa kanila at sabi pa ng COMELEC makakatipid pa daw ng husto. Pero nagrereklamo na sila, nagiging pahirapan pa, nagkakaroon pa ng yung sa pre-enrollment, which is kung registered voter na sila, unlike dati na talagang boboto na lang talaga sila, no? Mano-mano yung kanilang pagboto. Ngayon, botante ka, registered voter ka na, kailangan mo pang magpa-pre-enroll. Ang daming mga reklamo ng ating mga kababayan. Doon pa lang sa pag-pre-enroll, pahirapan na sa kanila. And at the same time, isa rin talaga sa lagi nilang sinasabi na iba yung kanilang nilagay doon, merong isang parte doon sa mismong website nila na ipinapakita yung, sabi ng COMELEC, machine-readable na mga script. Bakit pa hinahayaan nilang ilabas yun kung hindi naman mababasa at maiintindihan ng mga botante yung mga ganong klase ng mga codes? Ano po yung masasabi ninyo dito? Unahin muna natin si Attorney Glenn Chong. Sir. Actually, as far as I know, ito si Attorney Torion talaga ang expert siya. Nag-file siya ng petition dyan about the internet voting. But ang pagkakalam ko is walang sufficient education campaign para sa ating mga botante. And that's why pumalpak. But then, again, internet voting could be used to cheat big time. Palaging ganyan ang frame of mind ko because kitang-kita ko naman talaga yan in 15 years na I have engaged with the COMELEC upfront. I have engaged them. I have fought against them and Smartmatic. Kumbinsido naman talaga ako that they have been cheating our elections ever since. And in fact, naipakita ko yung smoking gun, yung kaso ni Congressman Luis Villafuerte, 99 precincts yun 99 machines. 13,000 votes ang kinaltas kay Congressman Villafuerte, dinagdagan ang kalaban na si Congressman Bordado ng 7,780 votes.
So enough sana na manalo si Congressman Villafuerte, pero na-flip yun ng makina. Now, in internet voting, it works the same way. Pareho lang naman yan eh. It works the same for the same principles of automation. So, especially because madaling dayain yung internet voting because the voter is more detached from the process. Ang sa kanya is doon lang sa kanyang mobile device or sa kanyang phone, doon siya boboto. Unlike in the case of a physical setup na ang botante talaga pupunta sa presinto, which is more engaging. Ito more detached. So mas madali siyang dayain, mas walang mechanism ang botante na magreklamo. Yan, that's one important aspect. Walang mechanism ang botante na magreklamo if in case hindi tumugma yung kanyang boto doon as reflected in his ballot or her ballot and also in the voter receipt. Wala siyang mechanism na ganun. Unlike doon sa physical setup ng presinto na pwede siyang mag-file ng minutes of personal voting pa-record niya doon. So yun ang masasabi ko. Dean? Ako naman, under Republic Act 10590, that is the Overseas Voting Act, no? And this law has been designed for overseas Filipino workers and for Filipino overseas who are living there, no? And under sections 23, 24, 25, and 27 of the said law, 23 provides that there are the modalities by which Filipinos abroad can vote, and these are via personal voting, via by mail, no, or by any other means. Yan. But we have to be very objective. Nakasaad yan under Section 23. Under Section 24, this provides for how can you vote personally. Pupunta ka talaga sa embassy. 25, how can you vote by mail. 27, yung canvassing, paano gawain doon sa embassy. Yan po ang batas on overseas voting. But George Garcia and the Commission on Elections issued 3 resolutions implementing online voting without any law. Tapos, in just one swoop, no, fell swoop, winala yung sections 23, 24, 25, and 27. Bakit man? Nag-insist siya, online voting na lang. Wala nang personal voting. Wala nang registered by mail. Can this be done? Of course not. Because a law can only be amended by a subsequent law. It cannot be amended by a mere resolution simply because of the fact that we teach our students that the Commission on Elections, even if it is a constitutional body, cannot amend a law. Only Congress can do that. So, ang ginawa niya, nag-online voting siya na wala man lang batas. Ang problema pa nito, ang hirap pa. Pahirapan. Ang dami kong nare-receive na complaints po. Grabe. Magpa-register ka, ang hirap. Parang one would conclude na ginawa talaga ito kasi history would show us that Filipino overseas voters and OFWs are historically Duterte. 98% sa Hong Kong and other areas, maka-Duterte yan. And ngayon, kung pag-aralan mo, yung Taiwan, nag-result na kasi meron kaming group chat dito. Yun pa rin, pero yung, alam mo yung turnout, less than 50%, 36%. Yung iba, why? Kasi na-discourage yung mga, ano pang use? Naboboto kami. Ang daming reklamo na iba yung lumalabas. Tapos sasabihan pa ka, kasi encrypted daw. Encrypted. Ayan, sa mga encryption na yan. Mas competent si Attorney Glenn Chong yan. But I was told by my associate who happened to be an IT expert pala, ang encryption should work against intruders, not against yourself. Imagine, we have the most unique system in the world where you vote and your vote is encrypted against yourself. Grabe ito, ibang klase ito. You are being protected against yourself. Grabe. Winalan mo na, tinanggalan mo yung freedom yung tao kung anong gawain mo sa iyong boto.
Pwede naman na picturean mo, hindi mo pala what you call this, ipakita yun sa ibang tao. Can you be prevented by that? Ito, itakutin ka pa na kung picturean mo, that is an election offense. Di ba? Well, it may be an election offense, pero yung rational behind the idea that you should not take a picture of your vote applies in the domestic setting kasi nga pwede yung ibenta mo yung boto mo at saka i-show mo yun as proof, parang resibo. Pero mangyayari ba yan sa mga OFWs? Imposible yan. Oo. May mga dignidad yun. Oo. So, hindi mo po pwede na gamitin mo yung rason na yun doon sa mga OFWs. Ang nangyayari ngayon, tingnan mo yung turnout. Ang bababa na mga turnout. Di palakpakan natin. Na-discourage yung mga OFWs na instead na maglaki yung boto ng except lang Indonesia, sa Indonesia lang, hindi masyadong malakas ang Duterte. Hindi masyado. But the rest, Duterte yan. Oo. Pero, yun na nga, na-discourage yung mga OFWs, maliit masyado yung turnout. At batay nga sa ulat, doon nga sa Southern California, sa Nevada, at saka sa Arizona, ay 3% lang yung naging turnout out of 34,500 na mga registered voter. 3%? Imagine, na-discourage. Na-discourage yun. Yan, Attorney Dean? Intended to disenfranchise the voters. Intentional talaga yan to disenfranchise the voters para sa Duterte 10. Opo. Mga attorney, lalo na kay Dean, possible ba na itong pinaghugutan din ng internet voting is, ito pa rin, same pa rin na batas, itong 10590, itong sa Section 8, kasi naririnig ko ito sa mga interviews din, na paggamit ng internet. Kasi sinasabi dito, i-quote ko lang yung Section 28 dito, authority to explore other modes or systems using automated election system, notwithstanding current procedures and systems herein provided for the proper implementation of this act, and in view of the peculiarities attendant to the overseas voting process, the Commission may explore other more efficient, reliable, and secure modes or systems, ensuring the secrecy and sanctity of the entire process, whether paper-based, electronic-based, or internet-based technology, or such other latest technology available for on-site and remote registration and elections, and submit reports and or recommendations to the Joint Congressional Oversight Committee. Anong pagkakaitil? Baka ito ko yung lagi nilang sinasabing ginagamit nila na kaya nag-internet voting kami. Alam mo sir, nung una kong narinig yung palusot na, I don't know if that is the proper term, no? The legal basis of Chairman George Garcia, na parang interview, we are authorized by Section 28 of Republic Act 10590. Halos mahulog ako sa bangko. Grabe. Boss, verbal legis. You read the law. Any first-year law student taking up statutory construction will know. May explore, submit recommendations to the Joint Oversight Committee. That is not the legal authority for you to implement online voting. Naku naman, I'm sure si Atty. Glenn has a better view on the matter, pero yun lang po ang humble view ng isang probinsyanong abogado. Grabe. Atty. Glenn, may dagdag ka doon? I would really expect George to ram these things down our throats because George is there to implement the will of Lisa Marcos. That's as honest as I can be. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, mga attorney, unahin lang natin si Atty. Glenn Chong, huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan, considering after nito, ang sunod-sunod na pag-uusapan na nito is 2028 presidential elections, at kung hindi ito maayos ngayon, baka mawalan ng tiwala yung ating mga kababayan, at for sure hindi niyan papayag din sila na hindi yung tunay na boses nilang mananaig sa presidential elections.
Mga kababayan, I address this to you. I have been fighting for clean and honest, transparent, credible elections since 2010. 15 years na po yun. Without you even knowing about it, and I'm not expecting anything from you in return because it is my duty. Ang punot dulo ng lahat ng problema ng ating bansa ay dyan nanggagaling sa COMELEC, sa isang marumi at madayang halalan. For the last 5 election cycles, we have been cheated all along. Ito ngayon, dapat tuldukan na natin. Huwag na nating hayaan na dadayain uli nila ang ating eleksyon. Let's support the call of Pastor Kibuloy na pilitin natin ang COMELEC na payagan tayong mag-manual recount without the technicalities, without going through the technicalities of a protest, which is time-consuming, which will bog us down to nothing, achieving nothing. It's very expensive. But just honest to goodness, independent audit. O sige, hayaan tayo. Pumili tayo ng mga presinto across the country, i-secure natin, dali natin sa Manila, bilangin natin na mano-mano, ikumpara natin doon sa election return. Anyway, si Pastor Kibuloy has given us his word. And in fact, that's a very commendable act on his part. Pinapakita lang niya sa atin na wala siyang interest dito na sarili, na gusto niyang umupo. Ang mahalaga ay nabilang natin, nakita natin tama pala yung proseso. Tama pala si COMELEC after all, mali pala si Glenn Chong. But if you don't do that, COMELEC, I will always have the monopoly na mandaraya kayo because you refuse to open yourself up to audit. So ito, suportahan natin itong panawagan ni Pastor Kibuloy. And after that, I hope you will also support the hybrid election system na sinusulong natin para finally hindi na talaga madaya yung ating eleksyon. Yun lang po. Dean? Hello, magandang gabi ulit, no? As a final word, yun pong panawagan ni Pastor Apollo C. Kibuloy is not motivated by self-interest, nor is it motivated to gain power nor fame, because as what I have already stated, pwede pa nga natin papirmahin siguro si Pastor na kung makita man na malaki pala yung boto niya at makapasok siya sa top 12, hindi siya upo, no? So dito you would really see his honest intention na ayusin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. Kaya nga po yung processes natin ay kailangan credible and trustworthy. Why? Because we live in a democracy. Demos kratos, rule of the people. The power in electing our government lies in the people, and we only exercise this right once every 3 years. And it is supposedly the mandate of the Commission on Elections to see to it that the entire process must be credible, must be trustworthy, and it should be transparent. What the COMELEC is doing now is exactly the opposite. Maybe it is high time for the COMELEC to show clear proof, motu proprio, order a manual recount, independent audit, so that the people will really know for themselves as to whether or not the system that they implemented now is really trustworthy, para naman mabalik at least maliit lang na porsyento yung tiwala ng tao doon po sa ating mga proseso. Ayusin natin ang Pilipinas, yan lang po ang hiling ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po. Maraming salamat. Si Attorney Glenn Chong, isang anti-election fraud advocate, at si Attorney Israelito Torion, tagapagsalita po ni Pastor Apollo C. Kibuloy at Dean po ng Jose Maria College of Law. Ayan, at sa inyo, sa ating mga kababayan, kung ano kaya ang kanilang masasabi dito sa mga narinig nila mula mismo sa mga eksperto. Pero kung pagbabatayin mo talaga itong komento, mas nanaisin talaga nila
na magkaroon ng manual counting dahil ito po ay magbibigay ng kapanatagan sa kanilang loob na talagang nabasa yung kanila pong mga binoto. Pwede naman sa same na patakaran. Halimbawa, kung talagang sumobra talaga sila sa pagboto, halimbawa dyan sa pagkasenador, pwedeng hindi isama sa bilangan. Pero pag nasa presinto ka kasi, no, mas may role na nga yung ano doon poll watcher pa. Kasi ngayon parang hindi na nakikita ng poll watcher kung ano po yung ginagawa noong makina sa loob. Kasi hindi naman niya nakikita talaga ng mata lang. Pero kung magkakaroon ng manual counting, mas magiging kampante yung ating mga kababayan at magiging panatag yung kanilang loob. Kasi nakikita po nilang binabasa, binibilang yung bawat boto po nila na kung susumahin, matatanggap nila, no? Tapos puso nilang matatanggap dahil yun talaga, nagkaroon na ng manual counting. Samantala, wala na tayong oras dito sa ating programang SMNI Nightline News. Sumayin niyo po ang ating programa. Samahan niyo po ulit kami. Every 9:30 po tayo ng gabi dito pa rin sa SMNI News Channel. At sa pangalan po ng buong puwersa ng SMNI, patuloy po kami hindi titigil sa paghatid po ng mabalita at impormasyong totoo, tunay na public service at maging totoong boses ng bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na kinalap ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang Clean Fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Full tank po. Full tank. De kalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-Clean Fuel ka. This is SMNI News Channel. Truth that matters.